Ano? Gulat na tanong ni Mark sa babaeng nasa harapan niya. Ako ang ama niyang baby mo at kasal tayo? Ang reaksyon mo, parang diring-diri ka. Sinamaan ng tingin ng babae si Mark. Hindi ko rin gusto to. Kaso wala na akong magagawa. 8 buwan na itong tiyan ko at wala akong pera. Kung hindi ko naman kailangan ng pera, hindi kita lalapitan. Paano mo naman nakakasigurong kasal ako sa'yo at anak ko yung dinadala mo? Tanong ni Mark sa babae. Abay malay ko sa'yo. Singhal ng babae kay Mark. Ikaw tong nag-set up ng kasal nating dalawa at ikaw rin ang nag-aya sa akin ng honeymoon kahit hindi natin kilala ang isa't isa. May ibinalibag na envelope ang babae sa lalaki. Agad naman itong sinalo ni Mark at tiningnan ang loob nito. Napaawang ang bibig ni Mark nang makita ang isang marriage contract na may pangalan at pirma niya. Kung iniisip mo ako ang pumilit sa'yo, pues hindi. Hindi kita kilala at wala akong pera para sa kasal na yan, sabi ng babae. Ngayon, kung ayaw mo akong tanggapin sa bahay mo, sustentuhan mo na lang ako ng pambayad ng apartment at mga bagay na kailangan ko. Hindi sumagot si Mark at inisip na lang ang mga nangyari noong nag-birthday party siya noong mga nakaraang buwan. Napaawang ang kanyang bibig nang maalalang siya nga ang nag-aya sa babaeng magpakasal. Lasing din ng babae noon kaya pumayag ito. Kasalanan mo rin eh. Waitress ka lang, tapos naglasing ka, sabi ni Mark sa babae. Aba, expensive yung mga alak mo, kaya naakit ako. Hindi ko naman akalain nakakalasing pala agad yun, sagot ng babae at naupo. Nangangawit na ako, ang bigat-bigat nitong anak mo. Lumambot agad ang ekspresyon ni Mark. Gutom ka na ba? Kukuha kitang pagkain. Yan ang maganda mong gawin, sabi ng babae at napahawak sa kanyang malaking tiyan. Ako pala si Dara, para kilala mo. Tumango si Mark. Mark. Umalis si Mark at nagtungo sa kusina para ikuha ng pagkain at maiinom si Dara. Pagkakuha ng pagkain ay binalikan niya ang babae. Iniabot ni Mark ang pagkain kay Dara at agad naman itong kumain. Anong magiging setup natin? Tanong ni Dara habang patuloy sa pagkain. Susustentuhan mo na lang ako? Dito ka titira, sabi ni Mark. Kailangan kitang bantayan. Pag-aaralan din kita. Mukha ba akong subjects? Napasimangot si Dara. Kapag itong baby ay lumabas na kamukha mo, naku, huyo ka sa akin. Huwag ka namang galit, mahinahong sabi ni Mark. Pagkatapos mong kumain, ipupunta tayong hospital para ipa-check up ka. Kaka-check up ko lang noong nakaraang linggo, bago ako matanggal sa trabaho, sabi ni Dara. Healthy ang baby natin, pero hindi ko pa matukoy ang gender niya kasi hindi mabasa sa machine. Bibili na lang tayong mga gamit mo at ni baby, sabi ni Mark. Bibilhan din kitang vitamins at mga cravings mo. Don't worry, kapag nanganak ako, ay maghahanap ako ng trabaho para mabayaran kita, sabi ni Dara sa lalaki. Hindi na kailangan. Asawa mo ako, di ba? Simula ngayon, ang mga pagmamay-ari ko ay iyon na rin, sagot ni Mark sa babae. Ako ang may kasalanan kung bakit tayo na ikasal, kaya dapat kong panindigan ka. Basta, kapag nanganak ako, ay magpapahinga ako saglit, tapos maghahanap akong trabaho. Pamimilit ni Dara. Kung ayaw mo magpabayad, gagamitin ko na lang yung sahod ko para sa baby natin. Hindi ako sanay na ginagastusan. Gusto ko, gumagastos din ako. Nang matapos ni Dara ang pagkain, ay agad na sila nagtungo ni Mark sa mall para mamili ng mga gamit. Mahal dito? Sabi ni Dara at hinawakan sa braso ang lalaki. Sagot ko naman, sabi ni Mark. Huwag ka nang magreklamo. Kumain muna tayo, sabi ni Dara at hinimas ang kanyang malaking tiyan. Nagugutom ako. Nagugutom?
Hindi makapaniwalang tanong ni Mark sa babae. Kakatapos mo lang kumain bago tayo umalis ah. Gusto kong waffle, sabi ni Dara, kaya napalingon si Mark sa nagtitinda ng waffle sa gilid niya. Bilhan mo ako bago tayo mamili. Babayaran ko sa'yo sa pagsahod ko. No need to pay, tugon ni Mark at bumili ng waffle. Nang maibigay niya yun kay Dara, ay dumiretso na sila sa bilihan ng mga damit. Ang mahal naman, reklamo ni Dara habang kumakain ng waffle. Mark, sa Divisoria na lang tayo. Napahinga ng malalim si Mark at pinaupo sa waiting area si Dara. Ako nang bibili, okay? Mahinahong sabi niya sa babae. Para hindi mo makita ang price, diyan ka lang. Nakangusong tumango na lang si Dara. Nagsimula namang mamili si Mark. Dahil nakalkula niya ang size ni Dara, ay siya na ang pumili ng damit nito. Ang pinili namang damit ni Mark para sa baby nila ay pang unisex dahil hindi pa niya alam ang gender ng baby nila. Pagkatapos mamili ni Mark ay umalis na sila doon ni Dara at sumunod sa bilihan ng crib. Pumili ng isang itim na crib si Mark at ipinadeliver na lamang ito sa bahay nila. Kain na tayo, sabi ni Dara. Mukhang gutom ka na rin naman. Masamang nagugutom ang tao, lalo na ang buntis. Tumango lang si Mark at dinala sa restaurant si Dara. Umorder sila ng pagkain at nagsimulang kumain. Yung mga taong nadadaanan natin, mukhang kilala ka, sabi ni Dara habang kumakain. Sikat ka ba? Artista ka ba? I'm one of the richest billionaire in Philippines, sagot ni Mark. Maraming nakakakilala sa akin dahil matunog ang pangalan ko at ang apelyido ng pamilya ko. Napatango si Dara. Pero mukhang babaero ka rin, kaya halos babae ang may kilala sa'yo. Habulin lang talaga. Mayabang na sagot ni Mark na ikinangiwi naman ni Dara. Kaya nga pumayag ka agad na magpakasal tayo eh. Lasing ako noon. Nakangiwing sagot ni Dara. Kapag nalalasing ako, talagang hindi ako marunong humindi at wala ako sa sarili. Huwag ka nang mahiya, ako lang naman to, sabi ni Mark. Makapal pala mukha mo, no? Napairap si Dara. Tigilan mo ako ng kahanginan mo at baka bigla na lang gumalaw ang kamay ko at masaksak kita. Amasona ka pala, natawa si Mark. Mukhang magiging under pa yata ako sa'yo niyan ah. Siguro, kapag natsyempohan mo lang na wala ako sa mood. Tugon ni Dara. Pagkatapos nilang kumain, ay umalis na sila sa restaurant. Dito ka lang sa labas. Kukuhanin ko yung kotse sa parking, sabi ni Mark sa babae. Umupo ka muna dyan sa upuan sa gilid. Ako ang nahihirapan sa'yo maglakad eh. Sige. Sagot ni Dara at naupo habang kinakain yung ice cream na binili ni Mark para sa kanya. Si Mark naman ay nagtungo sa parking area para kuhanin ang kanyang kotse. OMG! Is that you, Dara Morales? Napahinto sa pagkain ng ice cream si Dara na lumitaw sa harapan niya ang 3 babae at 1 lalaki. Si Dara nga! Sabi ng isang babaeng maikli ang buhok. Uy! Bati ni Dara sa mga ito. Buntis ka? Tanong ng babaeng kulot. Obvious ba? Natatawang tanong ni Dara sa babae. May masama ba kung buntis ako? Hindi ko lang naisip na mabubuntis ka ng ganito kaaga, sabi ng babaeng rebonded. Dapat ba gabi? Sarkastikong tanong ni Dara dito. Ano naman kung buntis ako? Hindi mo naman ako gagastusan. At saka, 28 anyos na ako. Wala naman kaming sinabing masama, sabi nung babaeng maikli ang buhok. Ikaw kasi ang pinakamatalino sa klase. Masyado lang nakakagulat. At saka, sa itsura mo ngayon, mukhang kung sino lang ang nakagalaw sa'yo. Kung sa akin ka siguro pumatol, hindi ganyan ang dadanasin mo, sabi nung lalaki. Binasted mo ako nun. Tapos, ganyan lang palang magiging buhay mo. Binasted kita kasi deserve mo. Alam mo? Hindi ko rin naman pinagsisisihan ang mga naging desisyon ko sa buhay.
sabi ni Dara. Mga besh, 2023 na. Ganyan pa rin ang mga ugali ninyo? Mga pakialamero at pakialamero pa rin kayo. Ang taas mo magsalita mahirap ka lang naman, sabi ng babaeng kulot. FYI, asawa lang naman ako ng sikat na CEO na si Mark Diaz. Mark Diaz? Humalakhak si Dara. Nice joke, girl. How dare you? Galit na sabi ng kulot. What's happening here? Sumulpot si Mark na ikinagulat ng mga umaapi kay Dara. Asawa mo raw yung kulot na yan? Itinuro ni Dara yung babaeng kulot. Totoo ba? Wala kang taste kung ganun. Asawa? Takang tanong ni Mark. Ha? Ikaw ang asawa ko, di ba? May iba pa ba akong inalok ng kasal? Nagulat naman ang mga nang-aapi kay Dara dahil sa sinabi ni Mark. Inaaway kasi nila ako. Paawang sabi ni Dara sa lalaki. Minamaliit nila ako kasi nabuntis ako. Tapos pinapalabas nilang pangit ako. At sabi pa ni kulot na yan, ikaw raw ang asawa niya. Niloloko mo ba ako, Mark? Nagsalubong ang kilay ni Mark at hinarap ang mga nagmamaliit kay Dara. Empleyado ko kayo, di ba? Tanong ni Mark sa mga ito. Gusto niyong matanggal? Bakit niyo minamaliit ang asawa ko? Sorry, sir. Sabay-sabay na sabi ng apat. Sa asawa ko kayo mag-sorry, sabi ni Mark sa mga ito. Sorry, Dara, sabi ng mga ito. Napangisi si Dara. Minsan kasi, alamin niyo ang lugar niyo ha? Kilala niyo ako. Hindi ako nagmamayabang kung wala akong may pagyayabang. Ingat kayo sa pag-uwi ha? Uso kasi ang karma. Inirapan ni Dara ang mga ito bago hilahin ng asawa palapit sa kotse. Napasimangot si Dara na makapasok siya. Matalinong CEO ka pero tumatanggap ka ng mga empleyadong mapangmaliit sa kapwa? Nakasimangot na sabi ni Dara sa lalaki ng makasakay ito. Hindi ko naman alam na ganun ang ugali nila. Sagot ni Mark. Maganda kasi ang mga records nila at mabait sila sa akin. Siyempre, gusto ka nung 3 babae kaya mabait sila sayo. Sabi ni Dara. Alam mo ba, yung lalaking kasama nila, ex-manliligaw ko yun. Hays, kalimutan na natin ang nangyari at bigyan mo na sila ng chance. Mahirap talaga maging soft-hearted, tapos masama ang ugali mo. Agad natawa si Mark. Ikain mo na lang muna ng ice cream ang init ng ulo mo. Nang makarating sa bahay ang dalawa, ay agad bumaba ang mga ito. Pumasok ka na sa loob, sabi ni Mark kay Dara. Ako na ang magbababa ng mga pinamili natin. Tulungan na kita, sabi ni Dara pero umiling si Mark. Pasok na kayo ni baby, kaya ko na to. Malambing ang boses na sabi ni Mark. Napanguso si Dara at tumango na lang bago pumasok sa loob. Naupo si Dara sa sofa habang hinihimas ang kanyang malaking tiyan. Hindi naman pala masama ang daddy mo. Kausap ni Dara sa kanyang baby na nasa tiyan. Alam mo, takot ako noong una na hanapin ang daddy mo. Kasi baka mamaya masama siya at saktan tayo. Okay lang sana kung ako na lang ang saktan. Kaso masasaktan ka rin kasi nasa loob ka ng tiyan ko. Natanggal din si mami sa work Tapos pinalayas pa ako ng tito ko. Kasi wala na akong maibibigay sa kanya para sa panggastos at pambayad ng apartment. Masaya ako kasi swerte tayo sa daddy mo, baby. Lingid sa kaalaman ni Dara ay nasa likuran nila si Mark at nakikinig sa mga sinasabi niya. Lumambot ang puso ng lalaki dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Dara. Nagtungo sa kusina si Mark para ikuha ng tubig si Dara dahil paiinumin niya ito ng vitamins. Uminom ka muna ng vitamins mo. Natigilan si Mark nang makitang tulog na si Dara at naghihilik pa. Natawa siya at ibinaba ang tubig sa center table. Ang bilis mong makatulog. Maingat niya itong binuhat at dinala sa kwarto niya. Binuksan ni Mark ang aircon at kinumutan ng babae. Hindi ako perpektong lalaki, pero susubukan kong maging mabuting ama at asawa sa inyong dalawa. Sabi ni Mark at hinaplos ang pisngi ni Dara.
Poprotektahan ko kayong dalawa at hindi ko hahayaang maging kawawa kayong dalawa. Lahat ng kailangan ninyo ay ibibigay ko at hindi ko kayo pababayaan. Hinaplos ni Mark ang pisngi ni Dara bago siya lumabas ng kwarto para ayusin ang magiging crib ng kanilang baby. Bakit kailangan kasama mo pa ako? Nakasimangot na tanong ni Dara kay Mark. Walang magbabantay sa inyo ni baby sa bahay. Sagot ni Mark. Mas okay nang kasama kayo sa company para nababantayan ko kayo ni baby. Sige. Sagot ni Dara dahil wala na rin naman siyang magagawa. Umalis ang dalawa sa bahay at sumakay ng kotse. Agad namang nag-drive si Mark patungong company niya. Dumaan muna si Mark sa drive-thru para bumili ng maraming pagkain dahil gutumin si Dara. Good morning, sir. Bati ng dalawang gwardiya kay Mark na daig pa na grocery dahil sa daming dala. Good morning. Balik na bati ni Mark at inabot ang kamay ni Dara para hawakan. Sabi ko sa'yo kumapit ka lang sa akin eh. Paano kung madulas ka? Bakit ka nagagalit? Naiiyak na tanong ni Dara kay Mark. Hindi ako galit. Sagot ni Mark at lumambot ang ekspresyon. Nag-aalala lang ako. Hindi ako galit. Akyat na tayo sa office ko. Okay. Sagot ni Dara. Sumakay sila sa elevator. Nang bumukas ito ay lumabas sila at pumasok sa isang glass door. Diyan ka lang sa sofa bed, okay? Kausap ni Mark kay Dara. Kapag gutom ka, kumain ka lang nitong mga binili natin. Magtatrabaho lang ako at kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Salamat. Nakangiting sabi ni Dara. Pinisil ni Mark ang pisngi ni Dara bago magtungo sa kanyang table at magsimulang magtrabaho. Si Dara naman ay nakaramdam ng antok kaya natulog muna siya. Sir, bumukas ang pinto at iniluwal ang sekretary ni Mark. Nakita niyo na po ba ang kumakalat ngayon sa internet? Kumakalat? Takang tanong ni Mark at binuksan ang kanyang social media accounts. Nagsalubong ang kilay ni Mark nang makita ang litrato nila doon ni Dara. May hawak si Mark na maraming paper bags habang si Dara naman ay nakahawak sa kanyang tiyan. Nakaramdam naman ng galit si Mark nang mabasa ang mga comments na masasama tungkol kay Dara. Alam mo na ang gagawin. Malamig na sabi ni Mark sa sekretary niya. Alamin mo rin kung sino nagkalat niyan. Pero sir, totoo ba ang nabuntis mo yung babae? Tanong ng sekretary niya sa kanya. She's my wife. Sagot ni Mark at nginuso ang sofa bed. Lumingon doon ang sekretary ni Mark at bahagya itong nagulat nang makita ang isang babaeng buntis na doon na natutulog. And she's pregnant. May papatol pala sa'yo ng seryoso? Tanong ng kanyang sekretary kaya sinamaan niya ito ng tingin. No offense sir. Kasi naman yung mga babaeng nilalandi ka ay pera mo lang ang habol sa'yo. Walang preno yung bibig mo, no? Sarkastikong tanong dito ni Mark. Natawa lang ang sekretary niya. Gagawin ko na ang trabaho ko, sir. Congratulations po. Lumabas ang kanyang sekretary, kaya si Mark ay bumalik na sa kanyang pagtatrabaho. Saktong tanghalian naman ay nagising si Dara. Agad itong napahawak sa kanyang tiyan at napatingin kay Mark. Mark, kain muna tayo. Sabi niya rito. Mukhang kanina ka pa dyan sa trabaho. Sige, sagot ni Mark at tumayo tsaka lumapit sa kanya. Kinuha ni Dara ang binili kanina sa drive-thru at inilatag niya iyon sa maliit na table. Nang makaupo si Mark sa kanyang tabi ay nagsimula na silang kumain. Yung vitamins mo ay nandyan sa may maliit na bag. Uminom ka pagkatapos mong kumain. Sabi sa kanya ni Mark, yung gatas mo naman ay mamayang gabi ka na uminom. Konti lang itimpla mo ha? Nakasimangot na sabi ni Dara. Hindi ko gusto yung gatas. Hindi siya masarap. Tiisin mo lang para kay baby. Sabi ni Mark. Pagkatapos nilang kumain ay si Mark ang nagligpit. Si Dara naman ay dumiretso sa banyo dahil humila bigla ang kanyang tiyan. Natapos na siyang magbanyo ay humihilab pa rin ang kanyang tiyan. Ayos ka lang? Alalang tanong ni Mark sa kanya.
Masakit ang tiyan ko. Nakangiwing sagot ni Dara. Nanlaki ang mata ni Mark nang makitang may tumulong tubig at dugo sa binti ni Dara. Manganganak ka na! Tarantang sabi ni Mark. Teka, pigilan mo at pupunta tayong hospital. Agad binuhat ni Mark si Dara at lumabas. Cassie, pumunta ka sa bahay at kuhanin ang gamit ng baby namin. Manganganak na si Dara. Nagmamadaling sabi ni Mark at agad dumiretso sa elevator. Lahat ng madadaanan nila Mark ay nakatingin sa kanila. Nang makalabas ng company ay nakahanda agad ang kotse ni Mark at may driver ito. Sakay na po, sabi ng isang lalaki. Tinawagan po ako ni Ma'am Cassie. Tumango lang si Mark at sumakay. Agad namang sumakay rin ang driver at mabilis na pinaandar ang kanyang sasakyan patungong hospital. Masakit na ang tiyan ko. Mahinahong sabi ni Dara at huminga ng malalim. Lalabas na yung baby. Teka, wag muna. Tarantang sabi ni Mark na nanginginig pa ang katawan. Malapit na tayo. Nang makarating sa hospital ay agad silang sinalubong ng mga nurse. Pinaupo si Dara sa wheelchair at agad dinala sa delivery room. Inalok si Mark na sumama sa loob pero tumanggi siya dahil pakiramdam niya ay mahihimatay siya. Ilang sandali lang ay dumating si Cassie, kasunod ang kanyang 3 kaibigan. May asawa ka pala? Gulat na tanong sa kanya ni Angelo. At buntis pa. Mamaya na ako magpapaliwanag, sagot ni Mark na kinakabahan. Kumalma ka, sabi sa kanya ni Cassie. Magiging ayos lang ang mag-ina mo. Halos 2 oras ang lumipas nang may marinig silang iyak ng baby. Baby ko yun! Masayang sabi ni Mark. Baby ko yun! Bumukas ang pinto ng delivery room at iniluwal ang isang doktor. Kamusta po si baby at yung asawa ko? Agad na tanong ni Mark sa doktor. Malusog po ang inyong baby girl. Sagot ng doktor. Si Mrs. po ay kailangang salinan ng dugo at kasalukuyang walang malay. Kukuhanin ko po yung gamit ni baby para po may ayos na silang dalawa. Ito na po yung gamit, sabi ni Cassie at inabot ang gamit sa doktor. Aayusin po muna namin ang mga papel ng 2 pasyente. Agad nang hinila ni Cassie ang lalaki patungong information desk. Alam kong nag-aalala ka kay Dara pero magiging maayos siya, sabi ni Cassie sa lalaki. Ikalma mo ang sarili mo bago natin balikan ng mag-ina mo. Inayos nila ang papel ng baby at ni Dara bago sila bumalik sa delivery room. Nailipat na ang asawa mo, sabi sa kanya ni Arden. Yung baby mo naman ay inilagay muna sa nursery room. Tumango si Mark. Anong room ni Dara? 047, sagot ni Arden. Agad sila nagtungo sa room ng babaeng kapapanganak pa lang. Nadatnan nila itong namumutlang nakatulog. Nasalina na siya ng dugo, sabi ni Ariston. Paano ka nagkaroon ng asawa? Sagutin mo muna kami. Naalala mo nung birthday party ko sa isang bar? Tumango ang mga kaibigan niya. Isa siyang waitress doon. Naglasing kami at inaya siya magpakasal. Lasing din siya kaya pumayag ito. Yung marriage contract ko na naitabi noon, napirmahan naming 2. Tapos, ayun na. Malakas na tumawa ang kanyang mga kaibigan kaya sinamaan niya ito ng tingin. Grabe ka malasing! Tumatawang sabi ni Arden na may kasamang paghampas pa. Mas grabe ka maaning! Singhal dito ni Mark. Natigil sila sa pag-aasaran nang bumukas ang pinto ng hospital at iniluwal ang nurse na may tulak-tulak na incubator kung saan may nakalagay na baby. Ito na po si baby, sabi ng nurse at inabot ang isang papel at ballpen kay Mark. Pakisulat na lang po ang magiging name ni baby girl. Ngumiti ang nurse at umalis. Agad namang nilapitan ng lahat ang bagong sanggol na natutulog. Pre, ikaw na ikaw, sabi ni Angelo kay Mark. Napaluha naman si Mark na agad niya ring pinunasan ng masilayan ng mukha ng sanggol na kahawig niya.
Ang saya-saya ng puso ni Mark at parang sasabog siya dahil sa kanyang nararamdaman. "Buhatin mo na," sabi ni Arden sa lalaki. "Mukhang hinihintay ng baby mo na buhatin mo rin siya." Tumango si Mark at maingat na binuhat ang kanyang anak. Bahagya pang nanginginig si Mark na ikinatawan naman ng mga kaibigan niya at sekretary niya. "Ang ganda ng anak ko," nakangiting sabi ni Mark. "Wala kayo nito." "Yabang!" sabay-sabay na sabi ng mga tao sa loob. "Anong name niya?" tanong ni Cassie. "Hihintayin ko magising si Dara. Gusto kong sabay kaming magdesisyon," sagot ni Mark. Nagising naman si Dara dahil sa bahagyang ingay. Hinang-hina si Dara at bahagya pa siyang nahihilo. Masakit ang kanyang katawan na parang binugbog siya. "Tubig," mahinang sabi niya kaya napatingin sa kanya ang mga tao sa loob. "Dara!" Lumapit sa kanya si Mark na buhat ang baby nila. "Tubig? Cassie, pwedeng painumin mo si Dara?" Tumayo si Cassie at kinuha ang tubig na may straw na nasa bedside table. Pinainom nito si Dara na agad namang uminom. "Ang ganda ng baby natin," nakangiting sabi ni Dara nang matapos siyang uminom. "Gusto ko siyang hawakan." Maingat na ibinigay ni Mark ang baby nila sa babae. Bahagyang napanguso si Dara nung makitang kamukhang-kamukha ito ni Mark at wala man lang yatang nakuha sa kanya. "Anak mo lang yata to eh," sabi ni Dara. "Pero ang ganda ng baby natin. Anong name niya? Nailagay mo na ba?" "Hinihintay kitang magising para sabay tayong mag-decide," sagot ni Mark. "Ano bang naisip mo?" tanong ni Dara sa lalaki. "Naisip ko ang Andrea. Marsha ang akin," sagot naman ni Mark. "Kung ganon, Marsha Andrea Diaz ang kanyang name." Nakangiting sabi ni Dara. "Ang baby Marsha nating maganda." Nataranta si Dara nang biglang umiyak si Marsha. "Gutom na siya," sabi ni Cassie. "Kailangan mo siyang i-breastfeed." Napatango si Dara at nilingon ng mga kaibigan ni Mark. "Lalabas kayo o gusto niyong masaksihan kung paano ko i-breastfeed ang anak ko?" Mabilis namang nagsilabasan ang tatlong kaibigan ni Mark. Inilabas naman ni Dara ang kanyang boobs at sinimulang i-breastfeed ang kanyang anak. "Bibilhan kitang pagkain," sabi ni Mark sa kanya. "Bibili na rin ako ng mga gamot mo." "Salamat," nakangiting sabi ni Dara. Lumabas si Mark kaya naiwan sa loob si Dara at Cassie. "Masayang-masaya si Mark," sabi ni Cassie kay Dara. "Ngayon ko lang siya nakitang ganong kasaya. Ngayon ko lang din siya nakita na umiyak siya dahil sa sobrang saya." Parang malapit kayo ni Mark," sabi ni Dara sa babae. "Don't worry, hindi kami lovers," natawa si Cassie. "Huwag kang magselo sa sister-in-law mo. Half-sister ako ni Mark. Ako ang favorite niyang bunso." "Hindi ako nagsiselos sabi ni Dara. "Pansin ko rin kamag-anak ka niya dahil may pagkakahawig kayong dalawa." "Sana tuluyang magkatuluyan kayo ni Mark," sabi ni Cassie at humagikhik. "Bagay na bagay kayong dalawa at gustong-gusto kita para sa kanya." "Tingnan na lang natin ang takbo ng tadhana," sagot ni Dara at nagkibit balikat. "Sa ngayon, mas magpo-focus muna kami dito sa aming baby Marsha." "Sana si baby Marsha ang maging tulay para magkatuluyan kayo," sabi ni Cassie. "Ako na agad ang bridesmaid. I volunteer myself na agad." "Sige, ililista ko na agad ang pangalan mo." Pakikisakay ni Dara dito. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto at iniluwal si Mark na may dalang pagkain. Nagpaalam naman si Cassie na babalik ito sa company para may bantay doon. "Ibababa ko muna si Bibi sa incubator niya," sabi ni Mark kay Dara at kinuha dito si Bibi Marsha. "Kumain muna tayong dalawa." Nang maibaba ni Mark ang baby nila ay nilapitan na niya si Dara.
Inayos ni Mark ang pagkain nila bago sila magsimulang kumain. Sabi ng doktor, bukas ko pa kayo mauuwi ni baby. Sabi ni Mark at nilagyan ng gulay ang kanyang plato. Kailangan ko mag-leave kahit 1 week para mabantayan kayo ni baby. Salamat. Sincere na sabi ni Dara sa lalaki. Salamat sa lahat ng effort mo para sa amin ni baby. Duty ko yun, kasi ako yung daddy. Sagot ni Mark at ngumiti. After 1 week, may mag-aalaga na sa inyo ni baby. Don't worry, mapagkakatiwalaan ang papupuntahin ko sa bahay para hindi ka mailang. Kapag kaya ko na, plano ko maghanap ng trabaho, sabi ni Dara. Tungkol sa desisyon mo na yan, tingin ko kasi hindi kita mapipigilan. Kaya ako na ang naghanap ng work mo. Ikaw ang magiging sekretary ng kaibigan ko si Angelo kapag ayos ka na, sabi ni Mark. Nakita niya kasi ang mga records mo noong naging sekretary ka. At pasok ka raw sa standard niya. Hindi napigilan ni Dara ang sarili niya at nahalikan si Mark dahil sa sobrang saya. Napakurap-kurap naman si Mark at gulat na gulat dahil sa kanyang ginawa. Huwag mo akong ginugulat ng ganun at baka masundan agad si Marcia, sabi ni Mark sa kanya. Nahiya naman bigla si Dara. Sorry na bigla lang. Sana pala palagi ka nabibigla para palagi ako may kiss, sagot ni Mark at humagik-hik. Dahan-dahan lang, sabi ni Mark kay Dara at inalalayan ito sa paglalakad. Kakauwi lang nila mula sa hospital. Sinama ni Mark ang kapatid na si Cassie para may katulong siya. Ito ang may buhat sa baby nila samantalang si Mark ay nakaalalay kay Dara. Salamat sa pagtulong sa amin sabi ni Dara kay Cassie nang makaupo siya. Always ako nandito para sa inyo, tugon ni Cassie at ibinigay sa kanya si baby Marcia. Balik na ako sa company, enjoy kayo. Ngumiti si Cassie bago tuluyang umalis. Si Dara naman ay binrestfeed ang kanyang baby. Aayusin ko lang ang crib ni baby sa taas, sabi ni Mark at umakyat sa taas. Ang sipag-sipag ni daddy mo, kausap ni Dara kay baby Marcia. Todo asikaso sa atin si daddy mo, ang laki ng eye bags niya, tapos halatang pagod. Baby Marcia, huwag masyadong palagising Kawawa naman kasi, tignan mo ang daddy mo. Nang makababa si Mark ay saktong tapos ng dumede si Marcia. Naupo si Mark sa tabi ng asawa at kinuha dito si baby Marcia na natutulog. Pagod ka ba? Magpahinga ka muna, sabi ni Mark kay Dara. Ikaw ang magpahinga, sabi ni Dara sa lalaki. Sige na, magpahinga ka muna. Ako naman na magbabantay sa inyo ni baby. Ayos lang ako. Hindi ka maayos. Inilatag ni Dara ang higaan ni baby Marcia sa sofa bed. Kinuha ni Dara si baby kay Mark at inihiga ito. Tinapik ni Dara ang kanyang hita. Nakangusong humiga naman si Mark at ginawang unan ang hita ni Dara. Hindi ba masasaktan yung tahi mo? Tanong sa kanya ni Mark. Ayos lang ako, sagot ni Dara at hinaplos ang buhok nito. Sige na, matulog ka na. Tumango lang si Mark at pumikit. Wala pang 5 minuto ay tulog na ito at humihilik pa na ikinangiwi naman ni Dara. Ayaw-ayaw ka pa Nakangiwing sabi ni Dara at kinurot ang ilong nito. Salamat sa lahat-lahat. Inabot ni Dara ang remote at nilibang na lang ang sarili sa panonood habang binabantayan ng kanyang mag-ama. Maya-maya lang ay nagising si baby Marcia at umingit ito. Inabot ni Dara ang unan at pinaunan yon kay Mark. Binuhat ni Dara si baby Marcia at sinayaw-sayaw ito. Amoy imbor na lang baby ko, natatawang sabi ni Dara. Mukhang inilabas mo na mga dinede mo Inihiga ito ni Dara. Kumuha siya ng diaper at panlinis. Buti na lang ay hindi pa ito naiakyat ni Mark dahil mahihirapan siya kapag nagkataon. Umiiyak si baby. Nagulat si Dara nang biglang tumayo si Mark na natataranta. Kalma, sabi dito ni Dara at pinunasan si baby Marcia.
Nagpupo si Marcia, kaya pinapalitan ko ng diaper. Kumalma naman si Mark at muling naupo. Napahimas pa ito sa kanyang ulo. Itatapon ko tong diaper niya. Tignan mo saglit si baby, sabi ni Dara sa lalaki. Nagtungo sa labas si Dara at itinapon sa basurahan sa gilid ng bahay ang pinagdumihan ni Baby Marcia na diaper. Pumasok muli sa loob si Dara at nadatnan si Mark na nilalaro si Baby Marcia. Nag-order na lang ako ng lunch natin, sabi ni Mark sa kanya. Hindi rin naman ako makakapagluto dahil masakit pa ang tahi ko, sagot ni Dara. Kamusta ang tulog mo? Baka inaantok ka pa ha? Matulog ka muna ulit. Ayos na ako, sagot ni Mark. Nakita ko na kayo ni Baby, kaya ayos na ako. Fully charged na ako agad. Sus, mga banat mong pangbabaero. Nakangiwing sabi dito ni Dara. Oo nga pala, pwede bang dito muna kami magkwarto ni Baby Marcia sa baba bukas? Mahihirapan ako kakaakyat baba sa hagdanan. Tumango si Mark. Ililipat ko bukas yung crib at gamit ninyo. Diyan din ako magkukwarto para mabantayan ko kayo. Ayos lang naman sa akin yun, dahil mag-asawa naman tayo, sagot ni Dara. Pero kapag ginapang mo ko, tatamaan ka sa akin. Natawa si Mark. Hindi kita gagapangin. Tsaka na kapag malaki na si Marcia. Sa ngayon ay gusto ko muna siyang i-baby. Oo na lang, sabi ni Dara. Nang dumating ang order na pagkain nila, ay ibinaba muna ni Mark ang tulog na si Marcia. Sa sala na inihanda ni Mark ang pagkain nila ni Dara at doon na rin sila kumain na dalawa. Hindi ko pala nakikita yung mga maids mo, sabi ni Dara sa kanya. Bukas pa ang balik nila, sagot ni Mark. Sa ngayon, yung guard ko lang ang nandito. Napatango si Dara. Yung parents mo, hindi mo sila kasama sa bahay? Patay na ang mommy at daddy ko, sagot ni Mark. Anak ako sa labas ni daddy, malandi kasi siya. Hindi ako tanggap ng sides niya, pero nung naging matunog ako, kilala na nila ako at tanggap na bigla. Si Cassie ay anak din sa labas ni daddy. Wala rin may tanggap sa kanya, kahit sides ng mama niya ay ayaw sa kanya. Si Cassie nga lang ang masasabi kong pamilya ko ngayon, dahil yung kapatid namin sa totoong pamilya ni daddy ay ayaw sa amin. Sorry kung chismosa ako, sabi ni Dara. It's okay, sagot ni Mark. Ikaw, nasaan ang parents mo? Nagkibit balikat si Dara. Hindi ko alam. Lumaki kasi ako sa lola ko at hindi ko kilala ang parents ko. Ang sabi naman ng mga kapitbahay namin ay adik si Papa at patay na. Si Mama naman daw ay sumama sa isang Lebanese. Nang mamatay si Lola ay napunta ako sa kapatid ni Mama, sa tito ko. Hindi ako graduate ng college, kaya nagtrabaho agad ako. Nagsimula na rin kasi maging bayolente ang tito ko. Palagi na lang ako sinusumbatan at sinasaktan. Noong nabuntis ako, ay galit na galit siya sa akin. Kasi ano raw ang magiging silbi ko sa kanya at nagdagdag pa raw ako ng palamunin. Nagtrabaho pa rin ako pero natanggal ako nung 5 months pregnant na ako. Dahil bawal sa bar na pinagtatrabuhuan ko ang waitress na buntis. Naging tindera na lang ako noon. Kaso hindi ko kinaya kaya umalis ako. Nang mawalan ako ng trabaho ay pinalayas na ako ni tito. Kaya doon na kita hinanap. Ang plano ko talaga ay hindi ka hanapin dahil kaya ko naman. Kaso natanggal ako sa trabaho at pinalayas ako. Kaya no choice ako kundi ang humingi ng tulong sa'yo. Pero buti na lang pala at hinanap kita. Kasi kawawa kami ni Marcia kung nagkataon. Masaya nga ako at hinanap niyo ako sagot ni Mark. Sorry kung naghinala pa ako noong una. Hindi ko talaga in-expect yun. Natawa si Dara. Naiintindihan ko naman. Kahit ako naman ang nasa posisyon mo ganun din na magiging reaksyon ko. Buti nga at sa akin mo pinatago ang marriage contract natin I'm happy now. Because I have you. Nakangiting sabi ni Mark. And of course, our baby Marcia. Baka may in love ka pa sa akin yan Pagbibiro ni Dara sa lalaki. Mas maganda kung ganun.
Sagot ni Mark. Pagkatapos nilang kumain ay si Mark ang nagligpit. Nagising kasi si Baby Marcia kaya pinadede ito ni Dara. Nakakainggit naman si Baby Marcia. Malokong sabi ni Mark habang nakatitig sa asawa na pinadede ang kanilang anak. Gusto ko rin maging baby. Mas nauna mo tong natikman, wag ka nga dyan. Sagot ni Dara sa kanya. Daddy Mark! Narinig ni Mark ang sigaw ng mga kaibigan mula sa labas. Lumabas ka dyan! Doon muna kayo sa kwarto ni Marcia dahil may mga baliw na dumating. Sabi ni Mark sa asawa. Haharapin ko lang sila. Hinalikan ni Mark sa noo ang asawa. Pigilang ngiting tumayo naman si Dara at pumasok sa kwarto sa ibaba. Naupo siya sa kama at doon pinadede ang kanilang anak. Pinakikilig ni daddy mo si mommy? Kausap ni Dara sa anak. May bisita lang si daddy ha, kaya dito muna tayong dalawa. Nang matapos dumede ni Marcia, ay inihiga ito ni Dara sa kama at tinabihan. Nakaramdam din ng antok si Dara kaya sinabayan niya sa pagtulog ang kanyang anak. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Mark sa mga kaibigan. Dinala namin yung regalo namin para sa baby mo. Sagot ni Arden at ibinaba ang dala niyang walker. Pink Barbie walker para kay Marcia. Wow, salamat! Nakangiting sabi ni Mark. Ito naman para kay Marcia. Sabi ni Ariston at itinuro ang isang bike. Ang advance mo naman sa bike, pero salamat. Sabi dito ni Mark. Stroller naman ang sa akin. Sabi ni Angelo. Magagamit niyo yan kapag ginala niyo si Baby Marcia. Salamat. Sagot ni Mark. Nasaan na si Marcia? Tanong ni Arden dito. Natutulog sa kwarto. Sagot ni Mark. Baka tulog din si Dara. Bumalik na lang kayo. Hindi. Hihintayin naming magising si Marcia. Sabi ni Angelo at naupo. Sayang ang gasolina kaya tatambay muna kami dito. May group project si Mela at Maya sa bahay. Sabi naman ni Arden. Baka makaistorbo kami kaya dito na lang kami para mang-istorbo sa inyo. Huwag lang kayong maingay. Dahil kapag nagising si Dara at Baby Marcia, hahampasin ko kayo ng kawali. Banta dito ni Mark. Daddy na siya. Tumatawang sabi ni Ariston. Mahirap nang biruin to. Inirapan lang ni Mark ang mga kaibigan niyang niloloko siya. Kailangan niya ngayon ng mahabang pasensya. Magiging ayos lang kami ni Baby. Kausap ni Dara sa asawa. Mag-focus ka lang sa work mo at baka pangalan namin ni Marcia ang maisulat mo sa papeles. Fine, sabi ni Mark at napahingang malalim. Tawag ka kaagad kapag may nangyaring hindi maganda ha. Tumango si Dara. Ingat sa work at galingan mo. Hinalikan ni Mark si Baby Marcia sa noo, ganun din si Dara bago siya tuluyang umalis. Yung daddy mo talaga, ang galing magpakilig. Sabi ni Dara sa anak at napailing. Lumabas si Dara ng bahay at naupo sa upuan sa garden para painitan ng kaunti si Baby Marcia. Picture tayo, tapos isisend ko kay daddy mo. Sabi ni Dara. Nag-selfie siya at sinend ito kay Mark. Ilang minuto lang ay nagsin agad si Mark at hinart ang kanilang picture. Napailing na lang si Dara at nilaro-laro ang kamay ni Marcia. Nang magsawang magpaaraw si Dara ay pumasok na sila sa loob ni Baby Marcia. Inilapag niya sa crib ang tulog na sanggol bago siya magtungong kusina at kumuha ng makakain. Bumalik siya sa kwarto at doon kumain. Napanguso si Dara nang dumako ang kanyang tingin sa salamin. Napansin niyang malaki ang katawan niya ng kaunti at dry ang kanyang balat. Ang taba ko, sabi ni Dara sa salamin. Hindi bali ng ganito ang itsura. Ang mahalaga ay may magandang anak at pooging asawa. Nang matapos kumain ni Dara ay naligo muna siya. Sinaglit niya lang ang pagligo dahil baka magising na naman si Marcia. Habang nagsusuklay si Dara ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad naman niyang sinagot ang video call ni Mark. Miss mo na kami agad? Bungad niya agad rito. Diba sabi ko mag-focus ka muna sa work mo? Tapos na ako. Nakangiting sabi ni Mark. Maaga rin akong uuwi ngayon.
Dahil nagpresenta si Cassie na siya na ang haharap sa mga investors namin. Pasalamat ka talaga at mabait ang kapatid mo, sabi ni Dara at ipinatong sa gilid ang cellphone niya. Tulog si Baby Marcia natin. Saglit pa nag-usap ang dalawa bago magpaalam si Mark dahil may dumating itong bisita. Ma'am, handa na po ang tanghalian. Bumukas ang pinto at iniluwal ang isang kasambahay ni Mark. Salamat po. Tugon ni Dara at tumayo. Kumuha siya agad ng pagkain. Sa kwarto siya kakain dahil baka magising si Marcia. Sa gitna ng pagkain niya ay bumukas ang pinto at iniluwal nito si Mark. Akala ko mamaya ka pa uuwi, sabi ni Dara dito. Surprise! Sagot ni Mark at hinalikan siya sa labi. Tulog pa rin ba si Marcia? Tumango si Dara kahit gulat pa sa paghalik ni Mark sa kanya. Kumain ka na rin. Dito ka muna at ikukuha kitang pagkain sa kusina. Tumayo si Dara at lumabas ng kwarto. Kinuhanan niya ng pagkain at inumin si Mark bago siya bumalik sa kwarto. Sabay silang kumain ng kanyang asawa habang nakabantay sila kay Baby Marcia na mahimbing pa rin ang tulog. Mukhang mamumuyat si Marcia mamaya, sabi ni Dara at natawa. Parang vampira ang baby natin. Tulog sa umaga, gising sa gabi. Biglang umiyak si Marcia. Ayan, nabati na. Sabi ni Mark at tumayo para kuhanin sa crib ang baby nila. Si Dara naman ay nagligpit ng kanilang pinagkainan. Dinala niya yon sa kusina at siya rin na naghugas dahil may ginagawa ang iba. Mark! Napahinto sa pagpasok sa kwarto si Dara nang may ginang na pumasok sa loob ng bahay ni Mark kasunod ang isang babaeng mas matanda ng kaunti sa kanya. Lumabas ka, Mark! Sino sila? Kunot noong tanong ni Dara sa kanila. Anong kailangan niyo sa asawa ko? Ikaw pala yung asawa niyang hampas lupa, sabi nung babae. Bumukas ang pinto ng kwarto at iniluwal si Mark buhat ang baby nila. Naging seryoso ang mukha ni Mark bago iabot si Baby Marcia sa kanyang asawa. Pumasok muna kayo sa kwarto, sabi ni Mark sa kanila gamit ang seryosong boses. Talagang sumugod kayo dito? Sumulpot bigla si Cassie. Ang kakapal talaga ng apog. Huwag kang makialam dito. Galit na singhal ng ginang kay Cassie. Hindi ka parte ng pamilyang to, kaya wag na wag kang manghihimasok sa amin. Kayo ni Marcia ang pumasok sa kwarto, sabi ni Dara at ibinalik si Marcia sa asawa. Kaming bahala ni Cassie dito. Bago pa makatanggi si Mark ay agad na siyang pinasok ni Dara sa kwarto nila. Sino ang mga yan? Tanong ni Dara kay Cassie. Tita at kapatid namin ni Mark. Sagot ni Cassie. Ay, hindi pala namin sila kaano-ano. Anong problema niyo sa asawa ko? Maangas na tanong sa kanila ni Dara. Wala akong panahon sa mga hampas lupang kagaya niyo. Galit na sagot ng ginang. Si Mark ang kailangan namin. Daddy's duty ang asawa ko, kaya hindi niyo siya pwedeng kausapin. Sagot ni Dara sa mga ito. Pinull out kasi ni Mark ang ininvest at partnership niya sa mga ito. Kaya ayan, nagwawala. Sabi sa kanya ni Cassie. Nalaman kasi ni Mark na sinaktan nila ako. Kaya ayun, gumante. Deserve naman pala. Alam nyo, super deserve ninyo ang ginawa ni Mark. May mga kamag-anak at kapamilya talaga tayo. Nakilala ka lang kapag umangat ka na at nagkaroon ng pera. Si Cassie na lang kasi ang pamilya ni Mark. Mahal na mahal ni Honey Bunch ang kapatid niya. Kaya kahit ako, ganun ang gagawin ko. Ngayon, kung ayaw niyo makasuhan ng trespassing, umalis na kayo. Sino ka ba? Isa ka lang namang flirt na napulot ni Mark mula sa kung saan. Sa tingin mo ba, seseryosohin ka ni Mark? Sa itsura mong yan, hindi ka niya tatagalan. Sabi sa kanya ng kapatid ni Mark na animoy nandidiri ito. Ang tanga naman ng kapatid mo kung iiwan niya ako. Sabi ni Dara dito. Excuse me, hindi ako napulot ni Mark sa kung saan. Nabighani siya sa ganda ko. Kaya inalok niya agad ako ng kasal. Umalis na kayo dito. Dahil kahit magsuntukan tayo dito,
Hindi niyo makakausap ang asawa ko. Malas ninyo dahil mas masama pa ang ugali ng nakausap niyo. Pagbabayaran niyo to! Galit na sabi ng dalawa at umalis. Parang bruhang napahalakhak naman si Dara at nakipag-appear kay Cassie. Ang galing mo! Tumatawang sabi ni Cassie kay Dara. Akala ko magkakaroon ng rumble eh. Ready na kasi tong kamao ko. Excited na rin sana ako eh. Tugon ni Dara. Tara sa kwarto, bisitahin natin ang maganda mong pamangkin. Nakangiting pumasok ang dalawang babae sa loob ng kwarto, ngunit natigilan sila nang makita ang mag-ama na mahimbing na natutulog. Nasa ibabaw ng tiyan ni Mark si Baby Marcia at nakadapa ito. Ayun, bagsak! Sabi ni Dara at napailing. Mukhang magchichikahan muna tayong dalawa sa labas. Ayos lang yun, sagot ni Cassie. Lumabas ang dalawa ng kwarto at doon sa sala nagkwentuhan habang nanonood at kumakain ng snacks. Wala kang plano magpamilya? Usisa ni Dara kay Cassie. May boyfriend ako, sabi ni Cassie. Secret lang natin ha? Natatandaan mo yung lalaking naghatid sa inyo ni Mark sa hospital nung manganganak ka? Siya yung boyfriend ko. Security guard siya sa parking area. Bahagya namang nagulat si Dara dahil sa sinabi nito. Hindi ko expected ang bagay na yon. Pribado ang lahat sa amin, sabi ni Cassie. Pero legal ako sa family niya. Bukod sa inyo ni Mark, ang family ng boyfriend ko ang itinuturing kong pamilya. Gusto kong personal na makilala ang boyfriend mo, sabi ni Dara sa dalaga. Sasabihan ko siya. Sagot ni Cassie sa babae. Mahiyain kasi siya, kaya need mong maghintay ng kaunti. At saka, medyo natatakot pa siya kay Mark. Sigurado ako magkakasundo si Mark at yung boyfriend mo, sabi ni Dara. Mababait yata ang mga partners nating dalawa. Sabay na natawa ang dalawa at nag-appear. Maya-maya lamang ay nagpaalam na si Cassie na babalik ito sa opisina dahil may secret date sila ng kanyang boyfriend. Pumasok naman si Dara sa kwarto at tinabihan ng higa ang kanyang mag-ama. Umuwi na si Cassie? Nakapikit ang mga matang tanong sa kanya ni Mark. Oo, sagot ni Dara. Umunan si Dara sa braso ng asawa at kinurot ang pisngi nito. Matulog ka na ulit. Bumawi-bawi ka hanggat tulog ang Baby Marcia natin. Tulog ka na rin, sagot ni Mark at hinalikan siya sa noo. Nakangiting tumango lamang si Dara at ipinikit na rin ang kanyang mga mata. Ibig sabihin, hindi pa ako pwedeng magtrabaho hanggat hindi pa 1-year-old si Marcia? Tumango si Mark habang inaayos ang pagkakahiga ni Marcia sa stroller. Okay, wag mo muna isipin yan. Isipin mong pamamasyal natin, sagot ni Mark. Tara na. May malapit na mall sa village nila Mark at naisip nilang lakarin yon bilang exercise na rin. At para naman ma-enjoy ni Baby Marcia ang crib niyang maganda. Ano nang balita sa mga kamag-anak mong naghahabol sa'yo? Tanong ni Dara sa asawa. Wala na. Sagot ni Mark. Kahit anong gawin nilang paghahabol sa akin, ay hindi na ako maaawa. Ilang beses na nilang sinasaktan ng kapatid ko. At ayokong ginagawa nila yon. Mahalaga sa akin si Cassie at hindi ako makakapayag na ginagano nila ang kapatid ko porket hindi pumapatol sa kanila. At saka, nasabi na sa akin ni Cassie na ininsulto kanila kaya napuno na ako. Asus, ang sweet naman ng asawa ko. Nakangiting sabi ni Dara sa asawa. Good boy ako. Parang batang sabi ni Mark. Nang makarating sa mall ay agad pumasok ang dalawa sa loob. Dahil nga kilalang tao si Mark ay maraming tao ang napapatingin sa kanilang pamilya. Tingin tayo ng costume na pwedeng suotin ni Baby Marcia para sa 1-month photoshoot niya, sabi ni Dara sa asawa. Sumang-ayon naman si Mark sa sinabi kaya nagtungo ang dalawa sa bilihan ng mga damit. Naagaw ng pansin ni Dara ang isang muwa na costume. Ito, mukhang bagay kay Marcia, sabi ni Dara at ipinakita ang costume kay Mark. Ito na lang, nakangiting sabi ni Mark. Siguradong bagay na bagay to sa baby natin.
Binili nila ang Moana costume bago sila umalis sa store. Sunod silang nagtungo sa Starbucks para kumain ng merienda. Tulog na si Marcia, sabi ni Dara habang nakatingin sa baby nila. Ikaw na ikaw ang baby natin. Yung susunod, kamukha mo na, sabi ni Mark sa kanya. Pagkatapos kumain ng dalawa sa Starbucks ay saglit na nagpaalam si Mark dahil may bibilhin lang ito. Naghintay naman ng mag-ina sa isang food court. Ang ganda-ganda naman ng baby ko. Kausap ni Dara sa anak na tulog at kinurot ito sa pisngi. Nasa ganon siyang posisyon nang sumulpot bigla ang mga kaibigan ni Mark. Agad na dinumog ng mga ito ang sanggol na tulog. Kapag nagising yan, kayo magpapadede dyan ha? Sabi ni Dara sa tatlong kalalakihan. Bagay na bagay kay Marcia yung stroller na bigay ko, sabi ni Angelo. Yung walker, nagamit na niya? Excited na tanong ni Arden. Anong tingin mo sa anak ko? Alien? Napangiwi si Dara. Natural, hindi pa. Wala pa kaya isang buwan ang anak namin ni Mark? Kagagaling lang yan sa pagiging baliw, kaya wag mo nang pansinin, sabi ni Ariston. Nasaan pala si Daddy Mark? May binili lang sandali, sagot ni Dara. Baka pabalik na rin yun. Kayo, anong ginagawa niyo dito? Naglilibang, sagot ni Ariston. Pero aalis na rin kami kasi may mga mahal kaming naghihintay. Maliban lang kay Angelo. Ngayabang nyo, singhal sa kanila ni Angelo. Pinanggigilan muna ng mga ito si Marcia hanggang sa umiyak. Sinamaan ito ng tingin ni Dara pero mabilis lang na tumakbo paalis ang mga kaibigan ni Mark. Napahinga ng malalim si Dara at kinuha sa stroller ang baby nila ni Mark. Sorry kung natagalan, sabi ni Mark. Nagising na si baby Marcia? Pinanggigilan ba naman ng mga kaibigan mo eh? Sagot ni Dara sa asawa. Uwi na tayo? Ubos na kasi yung pinamkong nasa bottle. Tumango si Mark at tiniklop yung stroller tsaka binitbit. Nagtaksi na ang dalawa pa uwi. Nang makarating sa bahay ay agad pinadede ni Dara ang kanilang anak. Anong binili mo? Tanong ni Dara sa asawa. May binili ka nga ba talaga o nakipagkita ka sa babae? Natawa si Mark. Selosa naman ang Amazona kong misis. Huwag kang mag-alala. At ikaw lang naman ang babae ko sa buhay. Hindi ko sisirain ang magandang pamilya ko para sa panandaliang kasayahan, no? Sus! Pigil ang kilig na sabi ni Dara bago ilapag sa sofa bed ang tulog nilang anak. Hinawakan ni Mark ang kanang kamay niya. Napaawang ang bibig ni Dara nang may isuot na kumikinang nasingsing si Mark sa kanyang daliri. Anong meron? Tanong niya rito. Naisip ko kasing hindi pala kita nabigyan ng singsing. Kaya nagpagawa ako ng may nakalagay na Mrs. Diaz. Sagot ni Mark sa kanya. At saka, parang proposal na rin to. Bala ko kasing pakasalan talaga kita sa magandang simbahan. Gusto kitang bigyan ng isang bonggang kasal. Oh, salamat. Naiiyak na sabi ni Dara. Akala ko, hindi ko mararanasan ng bagay na to. Salamat, Mark. Lahat ng kasiyahan niyo ni Marcia ay ibibigay ko. Tugon ni Mark at sinapo ang pisngi na asawa. Mahal ko kayo ni baby Marcia natin. Pinagtagpo ni Mark ang labi nila ng asawa. Agad namang tumugon si Dara ng halik ng kanyang asawa. Easy, baka masundan agad ang pamangkin ko. Napahinto ang dalawa sa paghahalikan nang may magsalita. Cassie! Nahangiting bati niya rito. Lumapit sa kanila si Cassie. Di ba gusto mong makasama ang boyfriend ko? Tanong ni Cassie kay Dara. Malapit na ang birthday niya at sabi niya ay iimbitahan ko kayo. May boyfriend ka? Gulat na tanong ni Mark sa kapatid. Bakit hindi ko alam? Matanda na ako, kuya. Sagot ni Cassie sa kanya. Basta, makikilala mo rin ang poging boyfriend ko. Sabi mo walang taguan ng sikreto. Parang batang tanong ni Mark sa kapatid. Ikaw nga, hindi agad sinabing kasal ka eh. Sagot ni Cassie sa kapatid. By the way, malapit na rin pala kaming ikasal. Nag-propose siya sa akin kahapon. Teka,
Dapat ipinakilala mo muna siya sa akin bago ka pumayag na magpakasal kayo. Maktol ni Mark. Parang di mo ako kapatid ah. Huwag ka nang mag-inarte dyan. Sabi ni Dara sa asawa. Malaki na si Cassie at alam niya na ang tama at mali. Pabayaan mo na siyang sumaya sa buhay na kahaharapin niya. Pero kikilatisin ko yung mapapangasawa mo. Sabi ni Mark sa kapatid. Kapag yan hindi ko nagustuhan, dapat hiwalayan mo yan. Basta, pakakasalan ko siya. Sabi ni Cassie at tumayo. Yun lang ang gusto kong sabihin. Aalis na ako dahil pupunta pa ako sa boyfriend ko. Babush! Nakangiting umalis si Cassie. Deserve sumaya ng kapatid mo. Sabi ni Dara at yumakap sa bewang ng asawa. Huwag kang mag-alala dahil kapag sinaktan siya ng lalaking mahal niya, ay ako mismo ang hahatol. Natawa si Mark. Natatakot na ako agad. Napailing lang si Dara habang may ngiti sa kanyang labi. Ang ganda ng kuha ni Marcia, sabi ni Dara habang nakatingin sa litrato ng kanyang anak na nakasuot ng Moana costume. Hindi na talaga ako asa magiging kamukha ko siya dahil kitang-kita naman sa litrato niyong dalawa na pinagbiyak na bunga kayo. Sa susunod ngang baby, ikaw na ang kamukha. Tugon ni Mark. Tara na, baka hinihintay na tayo nila kasi sa bahay ng boyfriend niya. Gusto ko rin makilala yung boyfriend niya. Mabuti pa nga, dahil gusto ko nang tumikim ng lumpiang Shanghai. Tugon ni Dara. Lumabas ang dalawa ng bahay at dumiretso sa kotse. Kalong-kalong ni Dara ang anak nila ni Mark habang si Mark naman ang nagmamaneho. Ilang minuto lang ay huminto ang sasakyan sa isang compound. Bumaba ang mag-asawa at sumilip-silip. Iti-text ko lang si Cassie, sabi ni Mark at tinext ang kapatid. Maya-maya lamang ay lumabas sa malaking gate si Cassie. Tara na! Aya sa kanila ni Cassie. Pumasok sila sa compound at huminto sa isang bahay. Pumasok sila sa loob at bumungad sa kanila ang pamilya ng boyfriend ni Cassie. Mark! Hinila ni Cassie ang fiancé niya. Si Aaron, fiancé ko. Nanlaki ang mga mata ni Mark at tinuro si Aaron. Ikaw? Loko-loko ka. Yung hiningi mo pala sa aking advice tungkol sa panliligaw. Sa aking kapatid mo pala gagamitin. Napakamot sa ulo si Aaron. Surprise. At saka, di ko naman alam na kapatid niyo ho pala si Cassie. Behave, sabi ni Dara sa asawa. Nice to meet you, Aaron. Pasadong-pasado ka na sa akin. Salamat po. Magalang na sabi ni Aaron. Akin na muna si Baby Marcia para makakain kayo, sabi ni Cassie. Ibinigay ni Dara ang anak kay Cassie at walang hiya-hiyang kumuha ng mga pagkain. Pagkakuha ng pagkain ay naupo sila sa tabi nila Cassie at Aaron. Mahal, baby oh, panunokso ni Cassie sa kasintahan. Bagay sa akin may baby oh. Mahal, wag ngayon, saway ni Aaron sa kasintahan. Baka hilahin kita agad. Hoy, tigil mo yan, sabi ni Mark sa kasintahan ng kanyang kapatid. Mag-uusap pa tayong dalawa, kaya mag-behave ka dyan. Napakamot sa ulo si Aaron. Mag-usap kayo nang walang alak, sabi ni Dara. Opo, sagot ni Mark. Hindi pwedeng uminom dahil kasama ko kayo ni Baby Marcia. Kailangan super maingat ako. Yan, ganyan dapat, sabi ni Dara at tumangu-tangu pa. Pagkatapos kumain ay lumabas ang dalawang lalaki. Sila Dara naman ay naiwan sa loob kasama si Cassie. Isasend ko sa'yo mamaya yung pictures pictorial ni Baby Marcia. Kinikilig na sabi ni Dara kay Cassie. Ang gaganda ng mga kuha niya. Ipopost ko agad yan, sagot ni Cassie. Kumusta na kaya yung dalawa? Siguro nagkakainlaban na yung dalawa. Pabirong sagot ni Dara kay Cassie. Saglit pa silang naghintay bago pumasok ang dalawang lalaki sa loob. Mukhang nagkasundo na ang mga ito dahil nagtatawanan pa. Mukhang nagkapalagayan na kayo ng loob sabi ni Dara sa asawa. Selosa naman ni Mrs.
Natatawang sabi ni Mark at inakbayan ng asawa. Una na kami Salamat sa inyo. Happy birthday ulit, Aaron. Basta, yung pinag-usapan natin Yes sir, sagot ni Aaron. Humalik muna si Cassie sa pamangkin bago umalis sila Dara. Kawawa naman ng bibi ko. Pagod na sa biyahe. Kausap ni Dara sa anak. I love you, bibi ko. Bibi mo rin ako. Bakit wala akong I love you? Nakangusong tanong ni Mark. I love you, Mark. Malambing na sabi ni Dara na ikinapula ni Mark. Nang makarating sa bahay, ay dumiretso ang tatlo sa kwarto. Inilapag ni Dara ang anak sa crib, samantalang si Mark ay binuksan ng aircon. Kamusta naman sa'yo si Aaron after niyong mag-usap? Tanong ni Dara at naupo sa kama. Nagkasundo naman kami, sagot ni Mark. Nag-usap na kami at kitang-kita ko sa mga mata niyang mahal niya si Cassie. At saka, kilala ko na si Aaron. Halos 7 taon na siya sa company ko, kaya tiwala naman ako sa kanya. May patampo-tampo ka pa noon, sabi ni Dara sa asawa. Naramdaman kong mahal na mahal nila ang isa't isa. Tumango si Mark at tumalon sa kama at saka yumakap sa kanya. Ako rin po, mahal kita. Ang laki mong baby! Natatawang sabi ni Dara at niyakap ito. Tulog ka na rin, siguradong pagod ka bukas. Kaya sulitin mo ang pahinga. Tumango lang si Mark at pumikit. Maya-maya lamang ay natulog na ito. Nakaramdam din ng antok si Dara kaya sinabayan niya ng tulog ang kanyang mag-ama. Nang magising si Dara ay wala na ang kanyang mag-ama sa kwarto. Lumabas ng kwarto si Dara pero wala pa rin ang kanyang mag-ama. Nasaan po sila, Mark? Tanong ni Dara sa isang kasambahay. Nasa beranda po, sagot nito. Tumango naman si Dara at dumiretso sa kusina. Plano niya magluto na lang ng kanilang hapunan. Ngayon niya ipapakita sa asawa niya ang kanyang cooking skills kaya wag sanang pumalpak. Pinili ni Dara na magluto ng fried chicken at chop suey. Saktong matapos magluto ang babae ay pumasok si Mark ng kusina, bit-bit ang kanilang anak. Kakain na, nakangiting sabi ni Dara. Manang, sabay na po kayo sa amin. Hindi na ho, ma'am. Mamaya na lang po kami kakain pagkatapos ninyo, sagot ng matandang kasambahay. Enjoy ho muna ang family date ninyo. Sige po, nakangusong sagot ni Dara. Nang mailapag ni Dara ang pagkain ay nagsimula na silang kumain. Kinuha muna ng isang kasambahay si Baby Marcia para ma-enjoy ng dalawa ang pagkain. Masarap ba? Alanganing tanong ni Dara sa asawa. Yes, sagot ni Mark. Kinikilig naman ako kasi nilutuan ako ng mahal ko. Nang bola pa. Nangingiting sabi ni Dara. Bilisan na natin kumain para naman makakain na sila manang. Pagkatapos maglandian, kumain ng dalawa ay agad na nilang kinuha ang bibi sa kasambahay para makakain na rin ang mga ito. Paabot nung diaper at pulbo ni bibi, sabi ni Dara sa asawa. Agad namang kumuha ng diaper at pulbo si Mark at inabot sa kanyang asawa. Hinubad ni Dara ang diaper ng anak at ang mga damit nito. Pinalitan niya ito ng pantulog at nilagyan ng pulbo para presko ang tulog ng kanyang anak. Mabango na ulit ang bibi namin. Nakangiting sabi ni Dara sa anak. Ang bibi naming mabango. Mahal na mahal ko kayong dalawa, sabi ni Mark at hinalikan ng kanyang mag-ina. Lumaki man ang lalaking hindi gaano nakaramdam ng pagmamahal ng isang pamilya, ibibigay niya naman sa kanyang pamilya ang totoong pagmamahal ng isang pamilya. 5 years passed. Daddy! Napahinga ng malalim si Mark at binaba ang kanyang papeles na hawak. Nilingon niya ang kanyang unika iha. Daddy! Anong gusto ng Marcia namin? Tanong ni Mark sa anak. Gusto ko po si Mommy. Nakangusong sagot ni Marcia. Daddy, punta tayo kay Mommy. Anak, may work pa si Mommy. Sagot ni Mark sa anak. 'Di ba? Ang sabi ni Mommy, maaga naman siya uuwi at dito na didiretso. Okay po. Nakangusong sagot ni Marcia.
Tinitigan ni Mark ang anak. Nabasa niyang naiinip na ito at gusto ng kalaro kaya iniwan niya muna ang trabaho at nilapitan ito. Gusto mong kalaro si Daddy? Malambing na tanong ni Mark sa anak. Malaking ngumiti si Marcia. Daddy, gusto po kitang lagyan ng makeup. Okay lang po yun? Oo naman, sagot ni Mark at naupo. Lagyan mo na si Daddy. Napapalakpak naman ng batang babae bago kuhanin ang kanyang makeup. Nilagyan niya ang mukha ng ama na wala man lang reklamo. Wow! Ang pretty mo po, Daddy! Masayang sabi ni Marcia nang matapos siya. Magkamukha na po tayo lalo. Pretty na si Daddy? Boses babaeng sabi ni Mark at nag-beautiful eyes pa sa harapan ng anak. Napatawa naman si Marcia at hinalikan sa pisngi ang kanyang ama. Nasa ganoon silang posisyon nang bumukas ang pinto at iniluwal ang sekretary ni Mark na si Cassie. Natawa ang babae nang makita ang ayos ng kanyang kapatid. Nakalimutan mong may meeting ka. Nasa conference room na sila at ikaw na lang ang hinihintay. Susunod ako, sagot ni Mark. Baby, buburahin saglit ni Daddy yung makeup ha? May meeting kasi si Daddy. Buburahin? Ayaw mo po sa makeup ko, Daddy? Nangingilid ang luhang tanong ni Marcia sa ama. Pinaghirapan ko po yan. Sige, hindi na buburahin ni Daddy. Maamong sabi ni Mark sa anak at binuhat ito. Sasama ka ni Daddy sa meeting, pero bawal doon ang malikot ha? I love you po, Daddy. Super the best ka po talaga. Malambing na sabi ni Marcia sa ama at hinalikan nito sa pisngi. Lumabas ang mag-ama ng company at dumiretso sa conference room. Bawat madadaanan nila Mark ay napapatingin sa kanya dahil sa itsura niya. Hindi naman yun alintana ni Mark dahil ang mahalaga sa kanya ay ang kasiyahan ng kanyang anak. Nang makapasok sila sa conference room ay pigilan tawa ng mga tao doon nang makita ang kanilang CEO. Inaasahan ng iba na ganito ang itsura ni Mark lalo pa at kasama nito ang kanyang anak. Nice makeup, sir. Natatawang sabi ng isang matandang babae. Sir, hindi ka nag-iisa dahil ganyan din madalas na libangan ng anak ko. Sabi naman ng isa. Wala iba talaga kapag anak ang kahinaan. Sagot ni Mark at naupo habang kandong ang kanyang anak. Let's start our meeting. Nagsimula na ang meeting. Tahimik nga lang si Marcia at nakikinig din na parang teacher ang nagsasalita. Gusto ko rin maging CEO po, sabi ni Marcia sa ama. Ang galing niyo po kasi at idol kita, Daddy. I love you, baby. Sabi ni Mark at hinalikan ng anak. Pagkatapos ng meeting ay agad nang umalis sila Mark sa conference room. Daddy, pwede po ba tayong mag-buy ng ice cream and food sa kantin? Gutom po kasi ako. Sabi ni Marcia. Oo naman, baby. Sagot ni Mark. Imomodel ni Daddy ang mukha niyang nilagyan mo ng makeup. Habang nakapila sa kantin ay nakatingin ang mga tao sa kanilang CEO. Tumatawa ang iba habang ang iba naman ay naantig kay Mark dahil sinusuportahan nito ang kanyang anak. Pagkatapos nilang bumili ay bumalik na sila sa office. Mommy! Masayang sabi ni Marcia nang si Dara ang bumungad sa kanila pagkapasok. Baby ko! Binuhat ni Dara ang kanyang anak at hinalikan sa pisngi. Mahal ko! Sabi naman ni Mark. Natawa si Dara nang makita ang mukha ng kanyang asawa. Mukhang may daddy na naman ang hindi nakatanggi sa kanyang anak. Opo, ako po yun. Sabi ni Mark at tumangu-tangu pa. Marcia, kainin mo na yung ice cream mo at baka malusaw pa. Bumaba naman si Marcia at kinuha ang ice cream sa ama. Kinain ni Marcia ang ice cream. Si Mark naman ay nilapitan ng asawa at hinalikan nito sa labi. Kanina ka pa hinahanap ni Marcia, sabi ni Mark sa asawa. Buti na lang at nakipaglaro ako sa kanya. Halatang-halata ngang nalibang siya Natatawang sabi ni Dara sa asawa. Minodel mo na naman yung makeup ng anak mo, kaya siguradong sikat na sikat ka na naman sa internet
at buong company pa. May tagalinis naman ako ng computer. Sagot ni Mark at hinalikan muli ang asawa. Namiss po kita. Sabi ko naman sa'yo, sa milk tea shop ka na lang eh. Nagpagawa ng milk tea shop si Mark dahil ito ang pinagkakaabalahan ni Dara tuwing day off nito. Nag-e-enjoy pa ako bilang sekretary ni Angelo. Sagot ni Dara. Pero plano ko na rin umalis next year dahil gusto ko na talagang mag-focus sa milk tea shop natin. Sali po ako sa lambingan. Sabat ni Marcia at pumagit na sa kanyang mga magulang. I have the best parents in the world. Mahal na mahal ko po kayo, Mommy at Daddy ko. May the best kasi kaming anak, kaya masaya si Mommy at Daddy. Sagot ni Dara. Mahal ka namin sobra. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Sabi naman ni Mark. Masayang masaya si Daddy dahil may mapagmahal siyang anak at mapagmahal na asawa. Masayang masaya si Mark dahil habang tumatagal ay lalo silang tumatatag ng kanyang pamilya. Hinding-hindi niya ipagpapalit ang buhay na meron siya sa kahit na anong bagay. Wakas. At kung nagustuhan niyo ang aming kwento, please leave a like, comment, share and subscribe for more wonderful stories. Paalam!